Magpapatuloy kaya ang unti-unting pagkatalo ng ilan sa mga bida natin? Ang rematch nila Summers laban kila Zoro at Sanji tuloy na, at ang labanan nila Loki at Imu na pinakaabangan natin ay mag-uumpisa na rin ba, at posible kayang masasaksihan din natin ang galit ni Luffy kapag sumali na rin siya sa laban. Yan at iba pa ay aalamin natin ng predictions para sa chapter 1181 ng One Piece. Ano-ano kaya ang mga posibleng magaganap? Sabay-sabay nating alamin. Pero bago yan ay kung mahilig ka sa mga gantong content patungkol sa One Piece ay huwag mo kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga spoilers, theory o predictions na parating dito sa channel. Salamat sa pagsuporta mga katambay. O paano? Simulan na natin. Let's go! Nagimbal ang One Piece community sa pagpapakita ng lakas ni Imu sa nagdaang chapter. Akala natin na formal na usapan ang ibubungad ni Imu sa mga bida natin. Pero bigla tong nag-flex ng mga kakayahan niya. Naputo lang daliri ni Gerd na wala ng isang pa-assistance. Si Hyro din pinasabog sa harap ng ilan sa mga Giants. Hindi rin nakawala sa bagsik ni Imu itong sila Zoro na isa sa pinakamalakas na atake niya ay sinalaglang ng buntot ni Imu at pinasabugan pa sa mukha itong si Zoro. Ganon din ang ginawa kay Sanji. Pero mas malupit nga na moves ang nangyari. Nakakasipa rin pala itong si Imu at pinangtapat niya yon sa sipa ni Sanji. Napakadelikado din ang sipa ni Imu dahil nung tumama kay Sanji yon ay nasabugan nga si Sanji. Sabi pa ni Chopper, sa paglusob ni Imu ay nakakatakot daw yung mga ginagawa nitong King of the World. Kasabay ng pag-aasik ng lagim ni Imu sa Elbap ay isa-isa rin niyang tinulungan ang mga God's Knight niya na si Summers, si Killingham at si Gunko. Ginamitan niya ng Black Flame na tinatawag na Omen. Napaka-useful nitong Black Flame na to dahil kayang-kaya nitong ma-restore agad ang mga pinsalang natamo ng mga God's Knight. Nagagawa rin ni Imu na pang-atake yung Omen na to katulad doon sa yelong nakabalot kay Gunko na mahirap ngang masira ayon kay Loki. Hindi lang sa pagpapakita ng ability niya nagpasikat si Imu kundi sa Conqueror's Haki niya na sobrang lakas na kahit sila Jinbei at Gaban ay natakot at hindi nila maipaliwanag yung Dark Conqueror's Haki na kumakalat sa buong Elbap. Sa huling mga sandali ng chapter ay dito na medyo nabuhayan tayo dahil dumating na nga si Loki para harapin ang siraulong nagkokontrol sa tatay niya nun. Mag-uumpisa na ang totoong laban na inaantay natin sa Elbap. Yan ang mga nangyari sa nagdaang chapter. Neto kayang parating na chapter, ano ang mga posibleng magaganap, alamin natin. Dahil sa nangyayaring insidente sa Elbap na ngayon nga, nagpapatuloy pa rin dahil sa paglusob ni Imu at panggugulo nito sa mga Giants. Marami na nga ang napinsala sa ngayon. Nandyan sila Gerd, si Stansen, si Hyro din, kasama na rin sila Zoro at Sanji. Ay hindi pa rin natin alam kung ano pa ang babalakin ni Imu. Kahit naman nakaharap na niya si Loki ay posible pa rin na may mga plano to para mas guluhin pa ang mga Giants at masundan pa ang mga mapipinsala at mapupuruhan ng mga Giants. O baka ilan din sa mga bida natin dahil sa ginawang pag-restore ni Imu sa ilang mga God's Knight niya ay mukhang mas lalala pa ang sitwasyon dahil alam natin na yung mga yan gaganti yan, lalo na itong dalawa na si Summers at Killingham. Pinuli ba naman ang ilan sa mga bida natin? Malamang naipon ng galit ng mga yan. Saka iuutos din talaga ni Imu sa kanila na takutin at mas manggulo pa sa Elbap dahil hindi na rin naman makakapalagang mga Giants dahil nandun nga siya. Pero hindi tayo sure dyan. Mamaya babalikan natin yung usapan na yan. Yun nga, posibleng gagante sila Summers sa mga bida natin. Lalo na sa mga Giants. Baka nga itong si Imu iutos din na hanapin si Robin dahil threat din sa kapangyarihan ni Imu si Robin. Kaya baka hantingin nila Summers si Robin at isama yan pabalik at ipagpatuloy na naman nila ang misyon nila na kuhanin yung mga batang Giants. Pero syempre bago nila mapagtagumpayan yan ay haharapin muna nila ang mga bida natin na posibleng magkaroon na naman ng rematch. Hindi ako nababahala doon sa nangyari kay Sanji at Zoro dahil marami nang hinarap na laban ng mga yan, mga pinsala na akala natin hindi nila kakayanin. Pero ito, buhay at nagpapatuloy na lumalakas yung dalawa na yan. Kaya haharapin nila Zoro at Sanji itong sila Summers at Killingham na isa din sa dapat nating abangan ng mga laban na magaganap sa Elbap. At speaking of labanan ay ito talaga ang inaantay natin na mangyari sa Elbap. Ang paghaharap ng matigas na ulo na si Loki laban dito sa napakasalbahing si Imu. Parehas na pasaway, ayaw papigil at parehong malakas. Ito na rin ang pagkakataon ni Loki na makapaghigante sa nangyari na trahedya nun kay Harald. At kaya nga namatay si Harald ay dahil sa Nadome Reverse ni Imu. Nagbalak pa nga si Loki na mag-rebellion nun ang Elbap at tumungo sa Marijoa. Pero buti na lang hindi natuloy at napigilan itong si Loki. Ngayon na may pagkakataon na makapaghigante ay hindi nasasayangin ni Loki yan. Sa laban na rin na yan ay malamang na may mga pag-uusapan na
gagawin sila Loki at Imu patungkol din sure sa history ng Nidhogg. Baka may mga malaman tayo kung saan talaga nagmula yung powers ni Loki na yan. Sana nga rin may mga konting impormasyon din na mabigay dito sa pagkatao ni Imu. Dahil kailangan din natin ng mga kaalaman sa tao na yan. Pero syempre ang pinaka-inaantay nating mangyari ay yung laban. Dahil magiging all-out na labanan ang magaganap, mas mailalabas na ni Loki ang tunay niyang lakas dyan sa mangyayaring laban niya kay Imu at posible na ipakita rin dito ang hybrid form ni Loki. Nakaka-excite pero may konting kaba ang mararamdaman natin sa laban na yan kasi nakita natin na si Imu brutal makipaglaban. May mga napuputula ng parte ng katawan kaya kailangan mag-ingat sila Loki. Kaya niya pang magpasabog gamit yung Black Flame na Omen kaya nakakatakot din talaga si Imu. Pero alam naman natin na kakayanin yan ni Loki. Hawak pa niya yung Ragnir pero gusto din natin makita na sumali si Luffy dahil patapos na rin kumain yung makulit na yon. Pero posible na mabago ang mood ni Luffy dahil nga pag nakita niya yung mga nangyari sa mga Giants at kay Zoro at Sanji na dalawa na naman sa mga tropa niya ang napinsala, ay nako, magagalit lalo si Luffy. Huwag na tayong magulat na next chapter sa mga huling page niyan ay sasali na si Luffy at malamang na galit to dahil sa ginawa ni Imu. Wala nang sabi-sabi kay Luffy. Sure na susugod na lang yan bigla at haharapin nilang magkasama ni Loki itong King of the World na si Imu. Sa lahat ng mga nasabi ko na teorya o pananaw ay mas mabuti pa rin na abangan na lang natin ang mga susunod pa na chapter. Na-excite lang tayo dahil palupit na lang palupit ang mga nangyayari. Kayo mga katambay, ano sa palagay nyo ang mga posibleng mangyayari next chapter? Comment nyo lang sa baba at babasahin ko yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over and out!